Ngayon guys is gets niyo na kung paano nagwo-work yung progressive overload at kung ano yung ibig sabihin ng progressive overload. Ngayon, coach, paano namin ito ia-apply sa workouts namin, sa exercise na ginagawa namin? Sige ganito, so ilalagay na natin siya sa actions. So, sabihin na natin yung unang exercise mo is bench press, 'yan. Bench press, 'yan, bench press. Tapos ito yung week one. So, sa week 1 mo, kunwari ang exercise na gawa mo is bench press 'no? So, first set, first set, second set, third set. So, set 'yan. Set, set, set. So, yung weight na nabuhat mo, for example, ay sabihin nating 20 'no? Sa bench press, yung weight 10 sa kabila, 10 din sa kabila. Magkabilaan sila doon sa barbells, sa bench press. So, sabihin nating 20 yung nabuhat mo, 20 lbs. Sa second set gano'n din, 20 rin, 20 lbs. Third set gano'n din, 20 lbs. 'Yan. Tapos yung repetitions na nagawa mo, for example, since na 8 to 12 yung rep ranges natin, rep range, 8 to 12, ang nagawa mong reps is 12, 12 reps. 'Yan, 12 reps. Second set ay 10 reps, 10 reps. Third set ay 8 reps. Ayan. So, 'di ba sabi ko kanina na ang progressive overload ay either dadagdag yung weight na binubuhat mo, weight, weights or yung reps. 'Yan. Yung progressive overload, either dadagdag yung weights na binubuhat mo at yung reps na binubuhat mo. Ngayon, guys, yung pagdadagdag ninyo ng weights at repetitions is incremental lang. Ibig sabihin, 'pag sa weights, maliit lang yung puwede ninyong idagdag sa weights na binubuhat niyo. So, for example, ang binubuhat niyo sa first set is 20 lbs. Ngayon, hindi kayo puwedeng tumalon kaagad sa 50 lbs. Hindi puwede. Hindi puwedeng from 20 magiging 50, hindi puwedeng gano'n. Kasi possible na ma-injury kayo or mahinto kayo sa paggi-gym or pagwo-workout sa bahay. So, ang gagawin ninyo is small incremental lang. So, magdadagdag kayo ng around, sabihin nating 5 lbs lang kapag sa weights, 'yan. 5 lbs lang yung puwede ninyong idagdag. Sa repetitions, kahit ilan puwede. 1, 2, 3, 4, 5 kahit ilan. Kung naka-12 reps ka, puwede mong dagdagan, puwedeng 15, 16, 20, walang masama, ikaw bahala. Basta sa weights, kailangan small, incremental lang yung puwedeng idagdag, hindi puwedeng from 20 to 50, hindi puwedeng gano'n. Small, incremental lang. Ngayon coach, gets na namin itong bench press. Ito yung week 1 namin na nag-exercise kami ng push routine at yung exercise na ginawa namin ay bench bench press, 'yan. So ngayon, 'di ba natapos niyo na 'no, nalagyan niyo na siya ng check 'no, kasi ginamit ninyo yung heavy workout tracker.
ilalagay ninyo ngayon ito. So, parang ang ginawa ko from application nilagay ko dito para mas ma-explain ko sa inyo ng mas maigi. So, since natapos niyo na 'to 'no, kailangan guys, sa week 2 ninyo ng pagbe-bench press or pagpu-push routine ulit ninyo, kailangan isa dito sa dalawa, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. Isa dito sa dalawa yung aangat, either weights or repetitions. Ngayon, kung ang napili mo ay weights, dadagdagan mo 'to ng 5. Kasi nga small incremental lang yung puwede nating idagdag, 5. So ngayon 25 lbs na, week 2 ka na, nage-gets mo? So from 20 na week 1 mo, lbs na nabuhat mo, week 1, 20 lbs yung nabuhat mo, ngayon week 2 naging 25 lbs. So merong progressive overload na nangyari. Overload. Kasi nagdagdag ka ng weights na binuhat mo. Ibig sabihin na-accomplish mo 'tong progressive overload. Dumagdag yung binuhat mo. Nahirapan yung katawan mo kasi nga ito na-checkan mo 'to, na-checkan mo 'yan. Ngayon sa second set mo, gano'n din. Puwedeng dumagdag ulit 'to, sabihin nating from 20 'no, sabihin nating ang dinagdag mo lang is 22 lang, 22. Ibig sabihin, from 20 ng week 1, ngayon week 2, 22 na. So dumagdag ulit, meron ulit progressive. Kuha mo? Na-checkan mo ulit 'yan. And so on and so forth, gano'n ulit sa third set mo. For example, sa third set mo is hindi ka nagdagdag ng weight, same pa rin 'yan. Pero yung repetitions mo, reps, which is isa rin sa form of progressive overload, yung reps is dumagdag from 8 to 10. Gets? So dumagdag na naman. Na-accomplish mo na naman 'tong progressive overload dito sa third set. Nage-gets mo yung point ko kung paano siya nagwo-work? So basically, every week dumadagdag yung weights na binubuhat mo or yung repetitions na ginagawa mo by small incremental. Nage-gets mo? Kung hindi mo nage-gets yung ibig kong sabihin, mag-comment ka dito sa YouTube natin at explain ko sa'yo at gagawa ulit ako ng panibagong video kung hindi mo na-gets. Pero if na-gets mo, puwedeng pa-comment naman diyan sa comment section after ng video na 'to kung clear yung instructions natin para alam ko pang mas i-improve sa mga susunod na videos natin. Okey? So yun lang yung hihingin kong favor sa inyo, aside sa mag-subscribe na rin kayo. So gano'n siya nagwo-work. Ayun, gano'n lang naman siya kadali, napakadali lang. So ganito yung gagawin ninyo sa lahat ng exercises. So sa bench press, next exercise, sa ganitong exercise naman, next exercise, sa ganitong exercise naman, and so on and so forth. I-apply niyo lang 'tong method na 'to. So gano'n na siya kasimple guys, hindi naman siya sobrang komplikado. Madali lang kung iintindihin ninyo talaga ng sobrang, alam niyo 'yun, naka-focus kayo, na wala kayong ibang iniisip, ito lang yung iniisip ninyo. Mage-gets niyo 'to. Kailangan niyo lang ng matinding matinding focus, walang distractions. Ngayon guys, gano'n din yung gagawin ninyo sa home workout editions. So same method lang din para sa mga napili yung home workouts, same method lang din yung gagawin ninyo. So i-follow niyo lang din 'to, then i-apply niyo lang din siya doon. Ngayon, sabi ko kanina, every time na magwo-workouts kayo guys, gamitin ninyo yung workout tracker, yung heavy app. So ipapakita ko na siya sa inyo ngayon. So guys, eto na.
Dito na natin ia-apply 'no, sa may workout heavy tracker, 'yan. So, dito makinig kayo ng maigi para mas ma-gets ninyo. 'Di ba yung week 2 natin naka 25 lbs tayo, naka 22, tapos naka 10 reps. So, ito yung dumagdag, 'yan, 'yan, at ito. So, ito na, yun. So, nakalagay na siya dito. Tignan niyo ng maigi, ipag-compare ninyo. 'Yan, lalapit ko ha, 'yan. Ipag-compare ninyo yung LBS, yung first set is ito 25 'to, 'yan, sorry, 25, 'yan. First set, 25 lbs, 25 lbs. Second set, 22 lbs, kita niyo ba? 22, tapos third set, same yung weight, 20 pa rin, 20 pa rin, pero dumagdag yung repetitions, 10. So ise-save niyo na siya ngayon, ise-save niyo siya, save niyo siya, save. Click niyo yung finish, finish. Ayan, save, ayan. Tapos done, 'yan, done. Ngayon guys, siyempre yung week 3 ninyo, kunwari week 3 ninyo, magwe-week 3 na kayo. Kunwari magwe-week 3 na kayo. Ngayon dadagdag na naman 'to siyempre, 'di ba? Dadagdag na naman 'yan. So yung gagawin niyo ulit, gano'n ulit. Wait lang guys, hanapin ko lang yung bench press. Hmm, gano'n ulit. Kunwari week 3 na kayo, oh, same cycle, weights, reps, oh. Ngayon makikita niyo dito, ito makinig, tingnan niyo 'to, wait, ayan. Kung makikita niyo dito guys, let me know kung hindi siya clear ha, wait lang, ihanap ko lang. Ayan, 'yan. 'Di ba andito yung previous na nabuhat niyo, yung previous record ninyo, na which is 25, 22, and 20. Ngayon pipili na kayo dito ngayon kung ano yung gusto niyong dagdagan, either yung weight or either yung repetitions, and so on and so forth by applying this reps or weights. Gano'n, gano'n lang siya kasimple guys. Kasi makikita niyo dito yung previous na binuhat ninyo, na which is ito, kuha, previous. Nandito yung record ninyo nung last time na nag-push exercise kayo, na which is yun yung week 2 ninyo. Gano'n lang, tapos save niyo lang ulit. So guys, so gets niyo na yung ibig sabihin ng progressive overload at kung paano siya i-apply. Ngayon, mas magdi-deep dive pa tayo. Ibig sabihin deep dive, mas papalalimin pa natin na to the point na maiintindihan niyo pa rin yung ibig sabihin ng 8 to 12 ranges. Ganito, so for example, dumbbells 'to, kunwari dumbbells 'to. Ang tipikal na ginagawa kasi ng mga tao is ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pansin niyo naka 12 reps ako nang hindi ako nahihirapan. 'Di ba ang sabi ko kanina, ang progressive overload dapat ay nahihirapan ka, yung nakikita mong ngumingiwi na yung mukha mo, nagpapawis ka na, alam mo yung struggling ka na, yung nilalaban mo na. So gano'n yung progressive overload. So kung nagpe-perform ka ng 8 to 12 ranges like yung in-example ko kanina, 8, 9, 10, 11, 12, pero hindi ka nahihirapan doon sa may last repetitions mo 'no, which is yung 12, ibig sabihin ay magaan yung binubuhat mo. Eh, coach bakit gano'n? Sabi mo pumasok lang kami sa 8 to 12 ranges. Bakit bakit gano'n? Yun kasi yung na-gets namin, 12 lang. 'Pag gano'n kasi guys, kahit na sabihin nating pumasok ka sa 8 to 12 ranges,
na-meet mo yung numbers na yan, pero hindi nahihirapan yung katawan mo, kasi nga yung last rep mo, hindi ka nahirapan, like sisiw lang, ibig sabihin, wala. Madali yung exercise na nagawa mo. Madali yung rep ranges na nagawa mo. So, ganito yung gagawin mo ngayon. Kapag lumalagpas ka sa 12 ranges, sa 12 reps, ibig sabihin magaan pa siya. Therefore, dadagdagan mo ngayon yung binubuhat mo. So, for example, eto na. So from 20 lbs to 30 lbs. So ngayon mas hihirap siya. O sabihin na nating 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gets mo? Gano'n. Gano'n dapat. Kailangan pumasok ka dito sa may 8 to 12 ranges ng hirap na hirap ka na. Yung involuntary na yung hirap. Involuntary. Ibig sabihin ng involuntary is yung katawan mo na talaga yung nahihirapan. Kahit na pinupush mo na yung sarili mo. In short, pumasok ka sa 8 to 12 ranges ng pasuko na yung katawan mo. Ngayon coach, paano naman kapag hindi kami pumasok sa 8 range? Ibig sabihin, kapag nagbubuhat ka na ng mabigat tapos hindi ka pumasok sa 8 na range dito sa loob ng 8 to 12, ibig sabihin, masyadong mabigat yung binubuhat mo. So, babaan mo para pumasok ka diyan sa may range na yan. So, ganun lang. Ganun lang siya kasimple. 'Di ba? Gets? Ganun. Yun na yung last. Guys, yun na ito na yung last. Oh! Ayun. Ano pa ba? Ano pa bang puwede nating ano pa ba puwede kong i-supplication dito? Ayun, gano'n na siya guys. So ia-apply niyo siya sa lahat ng exercises, bench press, squats, leg exercises, pull exercises, pull routine, push routine, leg routine, gano'n. Same principle, gano'n ka-basic. Kung hindi niyo na-gets, let me know, comment kayo sa baba, "Coach, hindi talaga namin ma-gets." Mas ipapaintindi ko sa inyo. Pero 'pag na-gets ninyo guys, hingi ako ng favor ha, baka puwedeng pa-comment naman diyan sa ibaba kung na-gets niyo siya at clear sa inyo yung mga sinabi ko. Sobra akong ma-appreciate guys, kahit yun na lang yung pa-thank you niyo sa akin. At least feedback feedback man lang kung na-gets niyo yung ibig kong sabihin, kung digestible siya. Yun lang yung favor ko sa inyo aside sa mag-subscribe kayo sa akin. Ayun lang. Anyway, yun yung episode 7 natin guys, ng progressive overload. So, okey na 'to guys, all set na. Puwede na kayong mag-start sa journey ninyo, calorie deficit, episode 7, workouts and all. Puwede na kayong mag-start. So, sa next episode naman natin guys, pag-uusapan natin, episode 8, yung cardio exercise. So, itong cardio exercise na 'to, mas tutulungan niya ulit or e-enhance niya yung improvements ng katawan ninyo. Kumbaga, supplication 'to para mas mag-improve pa yung katawan ninyo aside sa ginagawa ninyong pag-e-exercise at pagka-calorie deficit. Kumbaga, ito yung pang-pa-boost ng improvements. Pero yung exercise pa lang ta's calorie deficit, yung workouts planner, workouts, enough na yun para makakita kayo ng improvements. So sa next episode natin, episode 8, tuturo ko 'to, cardio exercise. So, abangan ninyo yun. So yun lang, peace.